Sumuko ng suspect na kinilalang si Emmanuel Jacob, 58 anyos, taga Barangay Bambang sa konsehal na si Volta de los Santos noong Huwebes ng gabi. Ayon sa ulat, noong Martes, 18 ng Hunyo nang napatay ni Jacob sa pananaksak ang isang 31 anyos na lalaki. Nagsimula sa away pamilya at umawat lamang umano ang biktima at kalaunan ay nagtamo ng 2 tama ng saksak sa tagiliran. Nakapiit na ang suspect na sinundo ng otoridad sa opisina ni De Los Santos. Nangyari yung insidente dun sa Bambang, no? Actually, nung last Tuesday ko pa nabalitaan na mayroong hindi magandang nangyari dun sa Bambang, particular na dun sa may Red Palm, na may nangyaring ang gulo na nauwi sa pagkamatay ng isang ring residente ng Bambang. After nung mga series of hearings ko, uwi na sana ako, no? Pasarado na yung opisina. May nakatanggap ako ng tawag, no, sa isang kaibigan din natin na dating pulis na tinatanong kung anong pwedeng gawin dahil itong ang suspect ay parang nais ng sumuko. Sinabi ko sa kanya na sa kanila naman ng desisyon, pwede silang pumunta sa headquarters, pero mas pinili ng pamilya na sa akin daw sumuko, no. Hindi maiwasan ka dahil kinakabahan din at natatakot, no. Kaya itong isang kalugar din namin na residente ng Jacinto, Barangay Bambang, Pasig na si Emmanuel Paulino Jacob o si Nonong ay sumuko sa aking opisina mga bandang 6:00 ng gabi, no. So malamang ang maging kaso nito ay homicide. 58 anyos na rin tong si Nono, no. Nakakalungkot, no, kasi ito may edad na rin tong si Nonong, no, na-involve siya sa ganitong klaseng insidente. Kahapon nga, bandang mga 7:00, nagpatawag po tayo sa tulong ng ating mga kapulisan ng Barangay Bangbang at tinawag rin natin sa ating Chief of Police, no, kay Colonel Sacro. Sila na po mismo ang sumundo dito. Sinunod po namin ang lahat ng proseso, binasahan po ng Miranda rights. Ang SOP naman po talaga ay pinoposasan po ang suspect. Dinala po doon, kinuha na ng mugshot at ganoon din, pinamedical natin, no, para masigurado po na safe po yung ating suspect na sumuko dito. Pero sabi nga natin, ang batas lagi ay dapat patas, so mapakinggan ang kanyang side at malaman din, matimbang din ng ating hudikatura kung sino ang dapat din managot dito. Sa pagkakaalam ko, away pamilya, no. So awat-awat, yan, kaya nga sa mga nanonood, yan sinasabi namin, minsan, ingat din po tayo, lalo na if we are not a person in authority, hanggat maaari, wag po tayong alam sa gulo. At minsan nga, meron hindi maganyang pangyayari. Pinaka maganda pong gawin, tumawag po tayo na person in authority, ang tiga-barangay, ang ating mga kapulisan. It's very unfortunate na yung ganitong insidente ay nangyayari, lalo na sa sarili ko rin din na barangay. Samantalang ayon sa konsehal, nais lamang niya ang patas na pagtingin sa biktima at sa akusado at hiling na makamit ang hustisya ng napaslang. Posibleng kaharapin ng suspect ang kasong homicide. Yun sa naman sa biktima, nataon din, malapit din mga kaibigan ko yung asawa. Tumatakbo pa lang ako dun sa barangay, mga nakakasama ko na sa eleksyon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakausap yung pamilya nila. Kahit sa sinong panig, kapag may lumapit po na tulong sa atin, ay tutulungan natin. Sa pamilya naman ng biktima, sa kanila naman yung legal na hakbang kung ano yung pwede po nilang gawin. Kami po ay nakikiramay, no? Hindi very sadden po, no? Lalo na pag ganitong mga pangyayari, hindi mo inaakala. Kasama mo lang kanina at bigla naman po masasabi. Alam ko na masakit po ito sa parte ng pamilya. At ganoon rin po, no? Ang batas po natin dapat po ay hindi bulag at lagi pong pantay ko. Kaya kung ano po ipapataw ng ating husgado, ano po yung nakasulat sa batas. Hopefully, yung inyo pong kaanak ay makahanap din naman po ng katahimikan, no, na at hustisya pagkatapos po ng lahat ng itong ayon dun sa police, no, kahapon, so ayon sa mga blotters, ayon sa mga salaysay, parang ganun yata, homicide yata ang may isasampa, no. Hindi pa ako sure, no, pero yun lang yung naibahagi sa akin kahapon.
ng kapulisan, pero pwede naman magsampa na mas mataas din, karapatan din naman ng pamilya ng nasawi kung ano yung gusto nila yung ikaso. Nagbigay din ang konsehal ng paalaala sa mamamayan para makaiwas sa mga ganitong klase ng insidente. Sa lahat mo ng mga Pasigenyo, relax lang po tayo, mga bagay kung kaya pong pag-usapan po natin. Hindi po tayo dapat mahantong sa karahasan, lalo na kung usapang pamilya, sana po masettle natin to bilang magkakamag-anak. Ang laging nating hangad at nais po ay ang katahimikan at kaayusan sa ating syudad. So kayo naman po, kung meron po kayong pangangailangan with regards to peace and order, kung meron po kayong concern sa peace and order, ay bukas po ang aming opisina at handa pong tumulong kami. Ako po sa aking pangunguna at aming mga staff kung ano po yung maaari mo namin itulong. Meron din po naman kami mga nalalapitang mga abogado kung kailangan nyo po ng legal na payo, pwede rin naman po. At kung meron naman po kami pang mai-assist, you are always welcome po dito sa aming opisina. Kahit pa paano naman po na kami po ay natutuwa na napapagkatiwalaan po ang aming opisina pagdating sa mga ganitong bagay dahil hindi na rin po bago. Ilan na rin po dating mga suspects po ang sumuko sa ating opisina kahit nung ako po ay happy pa lang po ng peace and order ng Pasig nung hindi pa ako konsehal. May mga ganyang cases na rin naman. Sa amin naman, masigurado lang yung pantay na karapatan ng biktima at pati ng suspect. Lagi naman ang mananaig dyan, syempre, kung ano yung nakasulat sa batas at kung ano man yung nakasaad doon, yung dapat din naman ang masunod, both doon sa grief party at pati na rin doon sa party po na sa person of interest natin, which is the suspect. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.